Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He is forever loving, forever kind, forever holy, forever good, forever righteous, forever merciful, and forever our God, the Almighty Father Yahweh, Jehovah, the Lord of hosts. And I thank my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for His precious blood that was shed on the cross for the forgiveness of our iniquities. For He is our Messiah, the Emmanuel, the King of Kings and the Lord of Lords. He is also our friend, our high priest, the groom, the bridegroom. He is also like our Father, who loves us so much. And I thank the Holy Spirit for the wisdom and knowledge, for all the gifts and fruits that He showers to us every day. Last time, Iska, you finished reading 2 Kings chapter 18 and 2 Kings chapter 19. So, ito ay tungkol kay Hezekiah. At ang binabanggit yung king of Assyria who threatened Hezekiah. Pero nababanggit din ito sa 2 Chronicles chapter 29, 30, 31, and 32 at nabanggit din sa book of Isaiah chapter 30, 35, 36, and 37, and 38. So makikita natin sa 2 Kings, sa 2 Chronicles, at sa book of Prophet Isaiah. So magkakaiba na mga naglilista o writers, pero iisa ang author, si Almighty Father. So since nabasa na natin Iska yung nasa 2 Kings, basahin naman natin yung nasa 2 Chronicles na halos same as what's written in the book of Isaiah and in the book of the 2 Kings. Pero syempre merong mga konting difference. So 2 Chronicles chapter 32. Hindi na natin i-recap yung nasa 2 Kings dahil almost the same as what's written here in 2 Chronicles chapter 32. After the deeds of faithfulness, dahil si King Hezekiah, he was faithful to the Almighty Father, tinanggal niya lahat ng mga high places for pagan worshiping. Tinanggal yun, or pinatanggal ni King Hezekiah. Sinira din yung the bronze thing, or si Nehushtan, yung bronze serpent na pinagawa ni Almighty Father kay Moses. Sinira na rin yun dahil nung time na to, wina-worship din ng mga tao yung snake. Ang tinanggal pa ay yung wooden images or carved images or molded images of Asherah, Astarte, Ishtar, or Easter, or the Queen of Heaven.
At inalala rin nila, no? They celebrated the Passover feast. So, ilang days yon they celebrated the Passover feast. That was 14 days. So, from the kingdom of Israel, kahit wala ng kingdom of Israel, King Hezekiah invited the children of God who lived in the kingdom of Israel. Yung mga natira na mga children of God na nasa iba-ibang places sa Ephraim, sa Manasseh, and Reuben, no? Yung may mga natira pang mga children of God doon. So, in-invite ni King Hezekiah, nagpadala siya ng envoy letter, pinabasa niya. Yung ibang mga tao nagtawanan, yung mga ibang Israelites, no? Pero yung iba, nagpunta sila sa Jerusalem, sa Temple of the Lord. And they were joyous. Dahil ang tagal na nilang hindi na-celebrate yung Passover. Yung last na na-celebrate nila yung Passover was 236 years ago pa, bago nila i-celebrate uli. That was the time of King Solomon. So, those were the deeds of faithfulness of King Hezekiah. Pero kahit na faithful si King Hezekiah to the Almighty Father, makakaranas pa rin siya or nakaranas pa rin siya ng trials and tribulations, anxiety, and sadness. So, dito sa chapter 32, 2 Chronicles. After the deeds of faithfulness, yun yung sinasabi na faithfulness of King Hezekiah. Sennacherib, king of Assyria, came and entered Judah, na binanggit din sa 2 Kings, chapter 18 and 19. He encamped against the fortified cities, thinking to win them over to himself. Kasi nga, nasakop na nila yung kingdom of Israel. Ngayon, ang kanilang goal is to conquer the kingdom of Judah. And so they encamped against the fortified cities, thinking to win them over to himself. And when Hezekiah saw that Sennacherib had come, and that his purpose was to make war against Jerusalem, he consulted with his leaders and commanders or mighty men to stop the water from the springs which were outside the city, and they helped him. So, merong springs of water na dumadaloy. No? Dumadaloy. Ngayon, tinanong niya yung kanyang mga commander, ipapa-stop yung water galing sa springs which were outside the city, and they helped him. Pina-stop yung springs of water. Bakit pina-stop? Para hindi makainom yung mga soldiers or warriors of Sennacherib. Dahil they wanted to make war against the kingdom of Judah. Thus many people gathered together who stopped all the springs and the brook that ran through the land, saying, "Why should the king of Assyria come and find much water?" Bakit kailangan makainom pa ang king of Assyria and his men ng tubig na galing sa nasakop natin? Kasi sakop ng kingdom of Judah kung saan galing yung springs of water, no? Yun yung tubig na naiinom. Kasi yung importante nga ang tubig, di ba? Verse 5, and he strengthened himself, built up all the wall that was broken, raised it up to the towers, and built another wall outside. So ito yung mga bagay na hindi nabanggit sa 2 Kings at sa book of Isaiah, no? Itong na-stop, yung pina-stop nila yung brook of waters para hindi makainom ang king of Assyria and his men. And he strengthened himself, built up all the wall that was broken, raised it up to the towers, and built another wall outside. Also, he repaired the Millo in the city of David, and made weapons and shields in abundance. So, naghanda sila to make war against the king of Assyria. But then,
It's not enough. Hindi enough yung kanilang ginagawa. Then he set military captains over the people, gathered them together to him in the open square of the city gate, and gave them encouragement. So King Hezekiah encouraged the people and the warriors, saying, "Be strong and courageous. Do not be afraid nor dismayed before the king of Assyria." Huwag kayong matakot sa king of Assyria. Maging matatag kayo, maging strong kayo. Nor before all the multitude that is with him. Kahit na dun sa kanyang mga kasama ng mga warriors or men of valor, huwag kayong matatakot. For there are more with us than with him. Kasi mas marami tayo kumpara sa kanila. Pero ang totoo, marami ang mga warriors of Assyria. Kasi mas malaki kanilang lupain. No? Kung i-compare natin, maliit lang yung Israel. Yung Assyria, kingdom yun. Of Assyria, empire siya. So, mas malaki yung empire kaysa sa nation. Kasi yung kingdom of Judah, maliit lang yon kumpara sa empire. Assyrian Empire. Verse 8, "With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us." So, ano ngayon ang itinataas ni King Hezekiah? Si Almighty Father. Yung kasama ng King of Assyria, mga tao, arm of flesh. Pero tayo, sino ang kasama natin? With us is the Lord our God to help us. Siya ang tutulong sa atin. And to fight our battles. Siya ang makikipaglaban para sa atin. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kasi mas powerful ang ating Diyos, si Almighty Father. And the people were strengthened by the words of Hezekiah, king of Judah. No? Lumakas ang kanilang loob because they know that the Almighty Father is with them. Pero, nung nabasa natin dati, no, dito sa 2 Kings chapter 18. Nakalagay 2 Kings chapter 18. Then the king of Assyria sent the commander-in-chief, the chief officer, at saka yung chief of staff. No, si Rabshakeh, si Rabsaris, at si Tartan, with a great army against Jerusalem to King Hezekiah. So, binabasa natin ngayon, no, para mabuo yung story, kasi nakahiwalay eh. Para mabuo yung story, kinuha natin ito sa 2 Kings chapter 17. And 18. So, ano nakalagay sa 2 Kings, chapter 17 and 18? Na yung si Tartan, si Rabsaris, si Rabshakeh, na nabasa na natin, minamalign nila si Almighty Father, pati na ang army ni King Hezekiah. Sinasabi nila na the army of King Hezekiah was weak at walang magagawa si Almighty Father. So, nakalagay dito, no? And they went up and came to Jerusalem. When they had come up, they went and stood by the aqueduct from the upper pool, which was on the highway to the fuller's head. And when they had called to the king, Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, Shebna the secretary, the scribe, and Joah the son of Asaph, the recorder, came out to them. So, nakipag-usap yung mga emissary ni King of Assyria sa mga tauhan ni King Hezekiah. Ang sabi ng tatlong emissary ng King of Assyria, merong daladalang letter, no, na sinasabi nila na hindi ninyo kami kaya, malakas kami. Yun ang nakalagay sa letter, binabasa ng emissary ng King of Assyria.
na mahina kayo. Yun ang gustong sabihin. Hindi kayo kayang ipagtanggol ng inyong Diyos dahil yung mga lugar na sinakop namin, meron silang mga Diyos, hindi sila kayang ipagtanggol ng kanilang Diyos. Kaya kayo, sabi ng King of Assyria, hindi rin kayo kayang ipagtanggol ng Diyos nyo. Yun ang sabi ng King of Assyria. Kaya pinipilit ang si King Hezekiah to give a pledge to the King of Assyria na magpasakop na, to yield, no? Ngayon, yung mga tao, takot na takot. Itong si Shebna, si Hilkiah, sino pa ito? Si Shebna, tsaka si Joah. Takot na takot sila. At sabi nila na wag maingay, wag malakas ang boses kung makikipag-usap sa kanila kasi maraming nakikinig na mga tao. Yung mga tao nakikinig ngayon, hihina ang loob. Dahil sa mga pinagsasabi ng mga soldiers or emissary ng King of Assyria. At lalo pang inilakas ang boses ni Rabshakeh para marinig ng mga tao. Na bakit mo kami pagbabawalan? Bakit mo kami gusto magsalita ng Aramaic? Kasi sabi ni Shebna, magsalita sila ng Aramaic para sila lang, no, ang mag-uusap. Bakit kailangan kayong salita ng Aramaic? Sa Hebrew kami magsasalita para malaman ng buong mga tao na nakikinig. Kumalat ang gustong sabihin ng King of Assyria sa inyo. Kaya hindi kami magsasalita ng Aramaic. May mga tao na hindi nila maintindihan. Magsasalita kami ng Hebrew para maintindihan lahat ng tao. Kaya naman pinipigil ni Shebna, Joah at saka ni Eliakim na wag magsalita ng Hebrew at ang sabihin na salita ay Aramaic para hindi panghinaan ng loob ng mga tao. So, ano to? Military tactic to. Ginagawa ng mga emissary of King of Assyria. Manipulation. Art of war. Kasi ang art of war, hindi lang yon sa physical na pagkikipaglaban, yung art of war. Yung art of war, sa mind din yon at sa heart. Pag mahina ang mind mo at ang heart mo, sumusunod yung body mo sa kahitaan. Kaya yung art of war, hindi lang yon sa pamamagitan ng physical na kalakasan. Dapat malakas din yung mind mo at malakas yung heart mo. Kaya nga si Almighty Father, lagi niya tayong pinapalalahanan. Lagi siya nakikipag-usap sa heart natin para lumakas yung heart natin, sumunod yung mind natin. Nang sa ganon, yung body natin ma-strengthen. Naiintindihan natin from the inside out. Kasi ganun ang art of war. So, ganun ang ginagawa ng King of Assyria. Ang pinupuntirya niya, yung heart and mind. Dahil, ulitin ko, pag yung heart mo nagsank or nag-sink in yung heart mo, nawalan ka na ng hope, no? Nawalan ka na ng strength, susunod ngayon yung mind mo, nga, hindi nga namin kaya to. Ngayon, habang nakikipaglaban ka, yung mind mo ngayon, tsaka yung heart mo, hindi nga namin kaya to. Matatalo kami. So, kailangan malakas yung heart at saka malakas yung mind. Kasi, yun yung art of war. So, noon pa man, meron ng ganun na manipulation na ginagawa si Satan sa atin. Ano ang ginawa niya kay Eva? Papalit na naman tayo kay Eva. Ano bang ginawa niya kay Eva? Ano ang ginawa ng snake kay Eva? Ganyan ba ang Diyos nyo? Gusto kayo manatiling hindi kayo maging matalino? So, sa mind niya, kinalaban at sa heart, hindi naman sa physical na kinalaban ng snake si Eve, hindi naman yun kundi sa heart and mind, doon nagsimula
Kaya itong art of war na to na ginagawa ng King of Assyria, una niyang pinupuntirya yung heart and mind ng tao. Parang si Satan, yung heart and mind natin ang kanyang sinisira. Naiintindihan natin. Naiintindihan mo, Iska. Naiintindihan ko. Ang unang sinisira ni Satan sa atin, yung ating heart and mind. Gaya ng ginawa niya kay Eve. At gaya ng ginagawa ng King of Assyria sa kanyang kalaban na si King Hezekiah, na servant of the Almighty Father, si Hezekiah. Ngayon, ituloy natin, verse 9 of 2 Chronicles chapter 32. After this, Sennacherib, king of Assyria, sent his servants to Jerusalem, but he and all the forces with him laid siege against Lachish. Nandun sila sa Lachish. So, bandang Jerusalem na to, yung Lachish. To Hezekiah, king of Judah, and to all Judah who were in Jerusalem, saying, Thus says Sennacherib, king of Assyria, in what do you trust that you remain under siege in Jerusalem? Kanino ba kayo nagtitiwala? Bakit ang lakas ng loob ninyo na ipagtanggol ang Jerusalem? Sabi ni King Sennacherib of Assyria in verse 11 of 2 Chronicles chapter 32. Does not Hezekiah persuade you to give yourselves over to die by famine and by thirst, saying, The Lord our God will deliver us from the hand of the king of Assyria? So, pinapahina niya ang loob, ang utak at ang puso ng mga tao. Kasi ang sabi niya, does not Hezekiah persuade you to give yourselves over to die by famine and by thirst? Alam niyo, pinabatay lang kayo ng inyong hari kasi sa gutom at sa uhaw. Tapos sasabihin ni King Hezekiah, God will deliver us from the hand of the king of Assyria. So, mind games, Mind games ang ginagawa ni Sennacherib. Kasi yung mind games under din yun ng art of war. Ha? Nakakaintindi kayo sasabi ko. Verse 12. Has not the same Hezekiah taken away his high places and his altars, and commanded Judah and Jerusalem, saying, You shall worship before one altar and burn incense on it? Hindi ba siya yung si King Hezekiah, siya rin yung nagtanggal ng inyong mga high places? Na siya rin ang nagsabi na sa isang lugar lang kayo mag-worship? Do you not know what I and my fathers have done to all the peoples of other lands? Were the gods of the nations of those lands in any way able to deliver their lands out of my hand? Alam niyo ba kung ano ang ginawa namin, ako at ng aking mga tatay, sabi ni Sennacherib, sa mga people, sa mga sinakop nilang lugar at sa mga tao kung anong ginawa nila? Ano ang kanilang Diyos? Sino ang kanilang Diyos? Bakit inalaw ng kanilang Diyos na sila ay sakupin namin? Yun ang sinasabi ni Sennacherib sa mga tao sa Judah. Verse 14. Who was there among all the gods of those nations that my fathers utterly destroyed that could deliver his people from my hand? That your God should be able to deliver you from my hand? Anong pagkakaiba ba? Sinasabi ng King of Assyria. Anong pagkakaiba ng Diyos ng ibang mga lugar sa Diyos ninyo para hindi namin kayo masakop? Ang sama ng sinasabi ng King of Assyria sa ating Diyos, di ba, kay Almighty Father? Mayabang si King Sennacherib. He was arrogant. No? Ano ang magagawa ng Diyos nyo? Yung ibang mga lugar nga, marami silang Diyos na sakop namin. Kayo pa ba? Meron kayong Diyos, di ba? Alam ko, masasakop din namin kayo. Anong bang magagawa ng Diyos nyo? Yun ang ibig sabihin ni King of Assyria. Now, therefore, do not let Hezekiah deceive you, sabi ng King of Assyria. Or persuade you like this, and do not believe him. Huwag kayo maniwala sa king ninyo. For no God of any nation or kingdom was able to deliver his people from my hand, or the hand of my fathers. How much less
will your God deliver you from my hand? Mayabang, di ba? Kaya, sabi ng King of Assyria, ano ba ang magagawa ng king ninyo na niloloko niya kayo? Pinapaniwala niya kayo na hindi namin kayo masasakop. Nasakop namin yung ibang mga lugar. Meron silang mga Diyos doon. Sino ba yung Diyos ninyo na sasabihin ninyo meron kayong Diyos na hindi kayo ibibigay? Kaya rin namin yung Diyos nyo. Ibibigay rin kayo sa amin ng Diyos nyo. Dahil kami, powerful kami, yun ang ibig sabihin ni King Sennacherib of Assyria. Verse 16, furthermore, his servant spoke against the Lord God and against his servant Hezekiah. No? So, ito ay itong mga bagay na to ay mayroong envoy or emissary, si King Sennacherib kay King Hezekiah. Meron silang letter. Binabasa nila. Verse 17, he also wrote letters to revile the Lord God of Israel. So, King Sennacherib was blaspheming the Almighty Father and to speak against him, saying, as the gods of the nations of other lands have not delivered their people from my hand, so the God of Hezekiah will not deliver his people from my hand. Yung ibang mga nations, meron silang Diyos, ibinigay sila sa amin, nakuha namin. Kayo pa ba? Kaya rin namin kayo. Ang feeling ni King Sennacherib, kapareho ng ibang Diyos, si Almighty Father. Hindi kilala ni King Sennacherib ang Diyos ni Hezekiah. Verse 18. Then they called out with a loud voice in Hebrew to the people of Jerusalem who were on the wall. Pag sinasabing on the wall, mga nakikinig yon, yung mga tenga nila nasa wall. Kasi nga, alam ng mga tao na nag-uusap yung mga envoy at saka yung mga tauhan ni King Hezekiah. Nag-uusap sila. So, yung mga tao ngayon, nasa wall. Nakikinig sila. Nakaganon yung tenga nila. To frighten them and trouble them, that they might take the city. So, habang nakikinig sila, syempre, takot na takot sila. Naku, kukunin tayo ng King of Assyria. Baka magaya tayo sa Kingdom of Israel. So, ito ay yung pagkatapos ng celebration of the Passover feast, no? Natapos ng pagiging faithful ni Hezekiah, tapos biglang nangyari ito. Nakikita ninyo, faithful si Hezekiah. He did all the things that the Lord God wanted him to do. And he was faithful. Pero nakaranas pa rin siya ng pangungutya, ng pangmamalayan, pangbablaspheme. Nakaranas pa rin si Hezekiah ng trials and tribulations. So, ganun din tayo. Hindi dahil sa tayo ay faithful kay Almighty Father, hindi tayo makakaranas ng trials and tribulations. Si Jesus Christ, Son of God, Son of Man, pero nakaranas pa rin ng trials and tribulations dito sa mundo na to. Dahil itong mundo na to, it's a testing site. Hindi mawawala. Hanggat nandito tayo sa mundo, we are being refined, purified, parang gold. As they spoke against the God of Jerusalem as against the gods of the people of the earth, the work of men's hands. So, ikino-compare ni Sennacherib si Almighty Father sa mga false gods of the people of the earth. Kinokumpara niya na ang ibig sabihin ni King Sennacherib, pareho lang. Yung Diyos nyo, kapareho lang ng ibang mga Diyos. No? So, minamalain ni Sennacherib si Almighty Father. Minamalit niya si Almighty Father. Hindi niya kilala si Almighty Father. Hindi kilala ni Sennacherib. Kawawa si Sennacherib. Inihahalin tulad ni Sennacherib si Almighty Father sa mga false gods or sa false deities. At tinig ni Almighty Father yun.
Ano lang ang nire-require ni Almighty Father kay King Hezekiah? Na patuloy na maging faithful. Ipakita ni King Hezekiah kay Almighty Father na kahit na anong mangyari, magtitiwala siya kay Almighty Father. At ganun nga ang ginawa ni King Hezekiah. Verse 20, Now because of this, King Hezekiah and the prophet Isaiah, the son of Amos, prayed and cried out to heaven. So nag-iyakan si King Hezekiah, pati na si Isaiah. They prayed and cried to heaven. Instead na magalit sila kay Almighty Father, si King Hezekiah, imbis na sumbatan ni King Hezekiah, Almighty Father, I was faithful to you, tinanggal ko na yung mga high places, bakit nangyari pa sa amin to? Walang ganong sinabi si King Hezekiah. Yung mga tao, sinusumbatan si Almighty Father ngayon. Lord, di ba faithful ako sa iyo? Ginagawa ko ang gusto mo, pero bakit ako nakaranas nitong sobrang paghihirap na to? So yung mga taong nagtatanong ng mga ganon, walang faith kay Almighty Father yun. Gusto lang nila yung mga bagay na magagandang mangyari sa buhay nila. Pero pagdating ng mga trials and tribulations, iniiwan nila si Almighty Father. Hindi sila faithful kay Almighty Father. Ibig sabihin ganon. Ngayon, ito si King Hezekiah, hindi siya nagpatalo sa takot. He was still faithful to the Almighty Father. Tumawag pa rin siya kay Almighty Father. Umiyak pa rin siya kay Almighty Father. Yun ang pagkakaiba niya sa atin. Hindi nanumbat si King Hezekiah. Yung mga tao nanunumbat, Lord, nagbigay ako ng tithes. Bakit walang nangyayari sa buhay ko? Lord, nagbigay ako ng donation. Tumulong ako sa tao eh. Bakit ang dami kong problema ngayon? Walang ganong ginawa si King Hezekiah. Walang sinabing ganon. Hindi siya nagkasala si King Hezekiah ng panunumbat. Dahil wala tayong karapatan. Nasumbatan yung tatay natin dahil tayo, we are only His creations and our Father, He is still God. Ano pa man ang mangyari. Hindi ko alam kung may nakakaintindi sa akin, ano. Pero is ka naintindihan mo yung sarili mo, di ba? Verse 21. So, umiyak si King Hezekiah at saka si Isaiah. They remained faithful to the Almighty Father. Verse 21. Then the Lord sent an angel who cut down every mighty man of valor, leader and captain in the camp of the king of Assyria. So he returned shamefaced to his own land. Anong nangyari nung umiyak si King Hezekiah at saka si Isaiah? They remained faithful to the Almighty Father. They remained loyal and trusting to the Lord of hosts. So ano ang ginawa ni Almighty Father? Dito sa 2 Kings chapter 19 verse 35, and it came to pass on a certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000 men, and when people arose early in the morning, there were the corpses all dead. Ito ay nasa 2 Kings chapter 19 verse 35. Now, here in 2 Chronicles chapter 32 verse 21, then the Lord sent an angel who cut down every mighty man of valor, leader and captain in the camp of the king of Assyria. Cut down, ibig sabihin pinatay, lahat, ang dami. So, nagkalat yung mga corpses. Ano na ngayon nangyari? Nawalan ng yabang si Sennacherib. Anong ginawa niya? So, he returned shamefaced to his own land. Okay, yan ang kanyang nakuha. Dahil sa inaway niya si Almighty Father at hindi naging victorious yung principalities or hindi naging victorious si Satan. Kasi it's a test of faith for Hezekiah. Hindi nanalo si Satan. Nanalo si Almighty Father.
Dahil nagtiwala pa rin si King Hezekiah at si Isaiah kay Almighty Father. Kahit na maraming kalaban. So tayo ngayon, ang daming mga trials and tribulations sa buhay natin. Marami tayong mga problema na kinakaharap. Pantay-pantay tayo. Marami tayong mga experiences sa buhay. So anong gagawin natin? Kailangan manalo si Almighty Father sa buhay natin. Ano't ano pa ba nang mangyari sa buhay natin? Our Father, He is still God, no matter what. Kaya sa Kanya tayo magtitiwala. Kaya dito, example ito, no? Para makita natin. Kaya nasa Bible to, testimony of King Hezekiah. May tinawag pa bang ibang Diyos si King Hezekiah? Wala na. Si Almighty Father lang ang tinawag niya. Nagtawag pa ba siya ng iba pang mga hosts in heaven? Wala. Nagtawag ba siya ng angel? Wala. Ang tinawag ni King Hezekiah, umiyak siya kay Almighty Father, si King Hezekiah. Dahil yung tatay natin, he is powerful. So he returned shamefaced to his own land, si King Sennacherib. And when he had gone into the temple of his God, so may Diyos din, no? Si King Sennacherib. Ang Diyos niya, false God. Some of his own offspring struck him down with a sword there. So dalawang anak niya, pinatay siya dun mismo sa templo ng kanyang false God. Na nakasulat din dito sa 2 Kings chapter 19 verses 36 to 37. So Sennacherib, king of Assyria, departed and went away, returned home, and remained at Nineveh. Oh, napahiya siya, di ba? Umuwi na lang siya, wala na siyang mga soldiers. Now it came to pass as he was worshiping in the temple of Nishroth, his God. May sarili na siyang Diyos na false deity yun. That his sons, Adramelech and Sharezer, struck him down with a sword, and they escaped into the land of Ararat, or sa ngayon, land of Ararat, ano yon, Turkey. Then Esarhaddon, his son, reigned in his place. O diba, ang laking issue nun. Naku, si King Sennacherib, sasakupin niya yung land natin. Ang dami niyang mga soldiers. Powerful sila, empire, yung lugar ni King Sennacherib. Ang dami niya ng mga nations na tinalo. Sino lang ang nakatalo kay King Sennacherib? Si Almighty Father. Anong ginawa ni Almighty Father? Pinadala lang ni Almighty Father ang kanyang angel. Patay lahat ng kanyang men of valor. So, yung problema natin, ibibigay natin sa tatay natin. Sa ngayon, ang kinakaharap natin, ang laking problema ko, ang laki ng problema ko, ang laki ng problema. Si King Hezekiah, nung time niya, ang laki ng problema niya, maraming army. Ano ang gagawin niya? Magulo ang kanyang isip. Tatakbo ba siya? Tatakas ba siya? Isi-surrender ba niya? Marami siyang options na naiisip, no? Pero, ang naging... kanyang pinagtiwalaan, kahit marami siyang options na naisip, ang pinagtiwalaan niya, si Almighty Father. At sa isang iglap, nawala ang kanyang problema. Napatay ang mga men of valor ni Sennacherib. Isang iglap lang, in one night. Ganun ka-powerful si Almighty Father. Kahit pag gaano kadami, kinabukasan, wala naman pala ang problema. Sinagutan ni Almighty Father. Powerful yung tatay ko. Ganon tayo. Lahat tayo. Verse 22 of 2 Chronicles chapter 32. Thus the Lord saved Hezekiah
and the inhabitants of Jerusalem from the hand of Sennacherib, the king of Assyria, and from the hand of all the others, and guided them on every side. So, syempre, namatay na yung mga soldiers ni King Sennacherib. May mga naiwan na mga gamit. Kung may mga naiwan na mga gamit, pwede lang kunin yun. No? Ng mga people of King Hezekiah. Verse 23, and many brought gifts to the Lord at Jerusalem. So, nagpasalamat sila kay Almighty Father. Ang daming regalo silang ibinigay kay Almighty Father, and presents to Hezekiah, king of Judah, so that he was exalted in the sight of all nations thereafter. Bakit? Dahil nagtiwala siya kay Almighty Father. So tayo, magiging victorious tayo kung didikit tayo sa tatay natin. Dahil tayo, mali-mali lagi ang mga desisyon natin sa buhay. So, ang ginawang decision ni Hezekiah, wisest decision making. He chose the Almighty Father instead of running away. He sought the will of the Almighty Father. Verse 24, in those days, Hezekiah was sick and near death. So, dumating yung oras na si Hezekiah, may sakit siya. At malapit na siyang mamatay. Nakasulat din to sa 2 Kings chapter 20, verse 8 to 12. And he prayed to the Lord, and he spoke to him and gave him a sign. So, malapit nang mamatay si King Hezekiah. Tingnan ninyo, nagkakasakit din. No, hindi natatapos habang nandito tayo sa mundo, hindi matatapos. May mga trials and tribulations tayo, hindi natatapos. After ng isang problem, meron na namang isang problem. After ng isang problem, meron na namang isang problem. Testing site. Exam natin, hindi natatapos yung exam natin. Araw-araw. Lord, pwede bang merong rest? Or recess. Wala tayong recess. At pagtulog, may recess tayo. Yun ang ating nakakapagpahinga tayo pagtulog. So, malapit na mamatay si King Hezekiah. Nag-pray siya kay Almighty Father na sana ay pahabain pa yung kanyang buhay dito sa mundo. And he spoke to him and gave him a sign. But Hezekiah did not repay according to the favor shown him, for his heart was lifted up. Therefore wrath was looming over him and over Judah and Jerusalem. So nagkaroon na naman ng problema, nagkasakit siya. Tapos nung nagkasakit siya, nagpray siya kay Almighty Father, so na-extend yung kanyang life. Pero nagkaroon na naman ng problema si King Hezekiah kasi tao lang din siya. Naging mayabang din siya. Kaya ngayon, nagkakaroon ng problema ngayon ang Judah at Jerusalem. Dahil nagkasala yung King of Judah. So, damay ang mga tao. So, tayo, damay-damay tayo. Verse 26, then Hezekiah humbled himself for the pride of his heart, he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord did not come upon them in the days of Hezekiah. So, yung pagiging prideful or naging proud si King Hezekiah, may parusa yon kay Almighty Father kasi naging prideful ka eh. Yumabang ka. So, ang gusto ni Almighty Father, i-humble si King Hezekiah. Kaya, si King Hezekiah naman, he humbled himself. Dahil si Almighty Father, tinuturuan niya tayo na maging kagaya ni Jesus Christ, humble. Never naging prideful si Jesus Christ. Sino ang prideful? Sino ang mayabang?
Kasi hindi pwede sa heaven ang mayabang. Sino ang mayabang? Si Lucifer. Mayabang siya. Ayaw ni Almighty Father mangyari ulit ang bagay na yon. Kaya itinapon ni Almighty Father si Lucifer. Tinanggal niya sa heaven. At walang makakapasok na mayabang sa heaven. Si Jesus Christ, He's humble. Laging itinataas ni Jesus Christ si Almighty Father. Lagi niyang pinapapupurihan si Almighty Father. Kaya nga si Jesus Christ, yung totoong name ni Jesus Christ, kaya lang naman Jesus ang name niya nandito sa lupa. It's because nung maging tao siya, which means to say, Jesus Christ is a Hebrew word for, or Jesus, or Yeshua. It means Savior. Ngayon, in heaven, merong ibang name si Jesus Christ. Sa anong name niya? Siya lang ang nakakaalam. Tapos ano nakalagay sa Book of Revelation? True and faithful. Ganun lang ang description sa kanya. Kasi, ang gusto ni Jesus Christ, maitaas si Almighty Father. Kaya hindi binibigay ni Jesus Christ yung name niya in heaven. Meron siyang name na totoo, na nasa heaven, hindi niya binibigay yon sa atin. At malalaman natin yung name ni Jesus, pagkasama na natin siya sa heaven. For now, ang tawag natin sa Kanya, Jesus, our Savior, our Redeemer, the only mediator to the Almighty Father, true and faithful. So ituloy natin to, no? 2 Chronicles chapter 32. Hezekiah had very great riches and honor, and he made himself treasures for silver, for gold, for precious stones, for spices, for shields, and for all kinds of desirable items. So si King Hezekiah, pinagpala siya ni Almighty Father sa mga bagay dito sa mundo. Ngayon, bago natin tapusin yung 2 Chronicles chapter 32, tumalon muna tayo dito sa 2 Kings chapter 20. Nung may sakit si Hezekiah. In those days, Hezekiah was sick and near death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. So si Isaiah lumapit kay King Hezekiah. After na to, no, nung nawala na si Sennacherib, so may dumating na namang tragedy sa buhay ni Hezekiah na may sakit siya at malapit na siyang mamatay. So lumapit sa kanya si Isaiah at nirelay ni Isaiah kay Hezekiah kung ano ang mangyayari. Ang sabi ni Almighty Father, ayusin na ni Hezekiah yung kanyang bahay kasi mamamatay na siya at hindi na siya mabubuhay. Verse 2, Then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord. Tumalikod si Hezekiah, nagpray siya kay Almighty Father. Kasi nga, kaya he turned his face toward the wall and prayed to the Lord kasi nakahiga siya, may sakit siya. Verse 3, Remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what was good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Lord, alalahanin mo, Lord, nung faithful ako sa iyo, Lord, nung humihiling ako sa iyo na extend mo yung life ko dito sa mundo pa. Kaya umiyak si Hezekiah, no? Nagpapakumbaba siya kay Almighty Father. Verse 4, And it happened before Isaiah had gone out into the middle court that the word of the Lord came to him, saying, So nung nangyari na yon, ngayon, itong si Isaiah naman, umalis na siya. Nandun na siya sa middle court ng kingdom of Jerusalem, no, sa house, sa temple, sa king's house. Nandun na siya sa middle court. That the word of the Lord came to him, saying, So kinausap ni Almighty Father si Isaiah. So pinabalik ni Almighty Father si Isaiah kahit na nakalabas na si Isaiah sa room ni King Hezekiah. Ang sabi ni Almighty Father,
Return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. Surely I will heal you. Napakabait ni Almighty Father. Nirinig niya yung prayers natin. I have heard your prayer. Naririnig niya tayo. Alam niya yung heart natin. I have seen your tears. Nakita ni Almighty Father yung luha ni Hezekiah. So every time that we cry, our Father sees our tears. At yung Father natin, He's full of love. Because from Him comes love, no? From Him comes all the love in the world. Lahat ng pagmamahal galing kay Almighty Father. Lahat ng nafe-feel natin na pagmamahal galing kay Almighty Father. Hindi tayo matututong magmahal kung hindi galing kay Almighty Father dahil tinuruan niya tayong magmahal. Sa Kanya galing lahat kung ano ang meron tayong kabutihan. Ngayon, sabi ni Almighty Father, I have seen your tears, surely I will heal you. On the third day, you shall go up to the house of the Lord, and I will add to your days 15 years. Ang haba ng extension ng buhay ni King Hezekiah, 15 years. I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for my own sake and for the sake of my servant David. Dedepensahan ko tong city to. Ipagtatanggol ko ang city na to. Sa kung sino man ang gustong manakop sa city na to, ipagtatanggol ko. I will defend this for my own sake, para sa akin, i-defend ko tong city na to, itong lugar na to, at para na rin sa promise ko sa servant ko na si David. Kasi si Almighty Father, yung promise niya, tinutupad niya yon. Kahit na matagal na, no? Dahil ito, ilang hundreds of years na nakalipas nung king pa, si David, tapos, gano'n na kadaming years, mga 500 years na bang nakalipas, pero tinutupad ni Almighty Father ang kanyang promises. Verse 7, then Isaiah said, take a lump of figs. So they took and laid it on the boil, and he recovered. Para gumaling si Hezekiah, kumuha ka ng isang lump of figs. Yung figs, ito ay prutas to, no? Hindi naman sinabing fig tree eh. Lump of figs. So, isang tipak ng figs. Kunin mo yon at ilagay mo sa iyong boil. Ano ba yung boil? Sugat yung boil or pigsa. Kasi, alam ninyo, kasi, yung pigsa, sugat yon, no? Na hindi gumagaling, mahina ang resistensya ni King Hezekiah. Ngayon, para gumaling yung pigsa or yung sugat sa katawan, lagyan ng lump of figs or fruit ito eh. Yung cancer, galing yun sa loob ng katawan na meron yung bacteria or virus or worm, no? Na hindi siya angkop sa katawan natin. Pero nandun siya sa loob ng katawan natin dahil sa kadumihan. Ngayon nag-accumulate siya at nagkakaroon yun ng pus cells. Lumalaban yung immune system natin. Ngayon kung hindi na kaya ng immune system natin, padami yung pus cells. Yung pus cells yun yung nana. Pag yung pus cells nag-burst, no? Nag-burst yung pus cells, nag-uusk ngayon, lumalabas yung sugat. Example, kung mayroon kang pigsa sa kilikili, may kilala ko pigsa sa kilikili, naging cancer, no? Naging cancerous. Dahil sa sobrang daming pigsa. Kasi nga, yung pigsa, galing sa dumi ng loob ng katawan yon. Pag mahina ang resistensya mo, lalo. Kaya yung cancer sa loob ng katawan, pigsa yun, na hindi lumalabas. Ngayon, may mga pigsa na cancer na lumalabas sa labas. Hirap explain. May mga cancer
na lumalabas sa katawan. Kahit hindi mabuksan yung katawan, lumalabas. Paano ko ba explain to? Yung iba kasing cancer nasa sa loob ng mga digestive system. Yung iba nasa mga bituka. Yung iba nasa pancreas. Yung iba nasa atay. Pero lahat ng yon mga nana yon. Okay? Or pigsa yon na hindi makalabas. Ngayon, kumakalat ngayon yun. Di ba yung pigsa ko dati? Ang dami. Kasi nga, nagkapigsa ako dati dahil nga, nagtrabaho ako noon, lagi akong puyat. Mahina resistensya ko. Tapos hindi ako kumakain. Ngayon, dapat malakas resistensya mo. Ngayon, kahit malakas resistensya mo, kung talaga magkakapigsa ka, depende sa kung ano ang state ng katawan mo. Ngayon, yung nasa loob ng katawan natin na cancer, yun ay pigsa. Hindi makalabas. Ngayon, ang ginagawa ng mga tao ngayon doon sa pigsa na yon, di ba, inooperahan, tinatanggal, or minsan, ini-injectionan ka ng mga chemo. Ang tapang ng gamot ng chemo para patayin yung bakterya ng pigsa na nasa loob ng katawan mo. Ngayon, so ang sakit nitong si King Hezekiah, cancer ito, pero naging pigsa na, pumutok na yung cancer niya sa skin niya. Pag ano, pumutok na yung cancer sa skin. May mga cancer na hindi pumuputok sa labas ng katawan ng tao. Ngayon, yung pumuputok na pigsa na cancer sa labas ng katawan ng tao, mabaho yun. Kasi nga, naghalo na yung nana at yung dugo. Napunta sa science. Ngayon, ang pinalagay ni Almighty Father, lump of figs para gumaling ang kanyang sugat. So, itong figs, meron tong tine-check ko sa Google. Ano ang meron ba sa figs? Meron siyang iba-ibang medicinal properties. Basahin ko ha. Inflammation. Anti-cancer. Kasi nga, ang sakit ni King Hezekiah, kaya nga siya yung mamamatay na, meron siyang cancer. Na yung cancer niya pumutok na sa labas ng kanyang katawan. Ngayon, ano ang meron ba ang figs? Meron siyang high fiber and potassium content. Meron din siyang antioxidant, merong flavonoids and polyphenols na nakakapag-manage ng inflammation or pamamaga. Meron din siyang vitamins and minerals, magnesium, at saka B vitamins. Nakakapag-strengthen ng energy, ng bone, tsaka ng nervous system. Kaya, yun ang ipinalagay ni Almighty Father sa sugat na pigsa, na cancer yun, kay King Hezekiah sa kanyang sugat. So, direktang direktang itinapal sa sugat para yung fig, yung kanyang katas, pumasok mismo dun sa sugat. So, ang sakit nitong si King Hezekiah, meron ng cancer nun. Ang pigsa, pag lumala, lalala yan sa loob ng katawan. Di ba dumadami yung pigsa? Ngayon yung cancer, dumadami rin yun. Kasi yung cancer nga,
Pigsa nga yun. Ha? Ba't ang kulit? So, itong si King Hezekiah, naka-recover siya. Pinagaling siya ni Almighty Father. And Hezekiah said to Isaiah, "What is the sign that the Lord will heal me?" So, hindi agad-agad nag-take effect, no? Kasi humingi pa ng sign si Hezekiah. Ano bang sign para talagang gagaling na ako? Kasi nga, malala yung kanyang sakit. And that I shall go up to the house of the Lord the third day. Pwede na ba ako magpunta sa temple of the Almighty Father sa ikatatlong araw? Ano ang sign na gagaling na ako? Verse 9, then Isaiah said, "This is a sign to you from the Lord, that the Lord will do the things, or that will do the thing which He has spoken." Ang sign, kung ano ang sinabi ni Almighty Father, na gagawin niya, yun na yung sign. Shall the shadow go forward 10 degrees or go backward 10 degrees? Ano ang gusto mong sign? Yung shadow ba? Or yung time ba? Babalik? Or aatras? O aabante? Babalik ba yung oras ng 10 degrees? Kasi ang time noon ay yung sundial, no? Wala pang relos noon na suot-suot yung mga tao. Ang tumitingin sila ay sa shadow. Kaya alam yung sundial, di ba? Yun dati ang orasan nila. Shall the shadow go forward 10 degrees or go backward 10 degrees? Anong maganda na gusto mong sign para malaman mo na ikaw ay gagaling? Verse 10. And Hezekiah answered, "It is an easy thing for the shadow to go down 10 degrees. No, but let the shadow go backward 10 degrees. Mas mabilis no? Kung sabi ni Hezekiah, mas mabilis mangyari na kung ang shadow ay mabilis na uusad ng forward. Ngayon, ang gusto kong sign, umatras yung oras. Let the shadow go backward 10 degrees. Verse 11, so Isaiah the prophet cried out to the Lord, and He brought the shadow 10 degrees backward, by which it had gone down on the sundial of Ahaz. So nabanggit si Ahaz, hindi mo na natin ito babanggitin, ano? Yung verse 11, pero kung gusto mo Iska, basahin mo na. Pero Iska, umatras yung oras. 10 degrees. Yun ang sign ni Almighty Father kay Hezekiah na siya ay gagaling at yung kanyang extension ng kanyang life ay 15 years. I will add to your days 15 years. Sabi ni Almighty Father. Kaya yung oras umatras ng 10 degrees. Bakit degrees, hindi minutes? Kasi ng time na yon, ang gamit niya na orasan, hindi naman Rolex, hindi naman Tag-Heuer, hindi naman hindi naman Swiss watch, no? Ang orasan noon ay sundial. Kaya kung wala kayong orasan, kung wala kayong watch, tingin lang kayo sa sun. Pag 12 noon, lang kayo, doon lang kayo sa araw. Wala kayong shadow kasi 12 noon. Pero pag makikita mo pag 1 in the afternoon na, magkakaroon ka na ng shadow, no, ng konting 1 doon. Tumayo ka lang sa labas, malalaman mo na yung oras, no? Iska, kung gusto mo malaman yung oras, tumayo ka lang sa labas. Verse 12, at that time, Berodach Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah, for he heard that Hezekiah had been sick. So dinalaw si Hezekiah ng king of Babylon, si Berodach Baladan or Merodach Baladan na nasa Isaiah chapter 39 verse 1, binanggit din ito. He sent letters and a present to Hezekiah, for he heard that Hezekiah had been sick.
So king to king, ay may sakit yung king ng ng Judah. Kailangan magpadala tayo ng present or letter para gumaling naman siya, para maisip niya, naiisip natin siya. Verse 13. Pero hindi tayo dapat magpaka-kampante, no? Kasi kingdom din 'yon. Kingdom din yung kay Hezekiah. And Hezekiah was attentive to them. So gumaling na tong si Hezekiah, at syempre may mga visitors siya. Ayan, dito yung mga visitors ko. Lika, pasok kayo sa aking kingdom. Ito yung bahay ko. Ito lang ang kaya namin. Di ba? Yung ibang mga di ba? Ito lang ang namin. Simple lang kami. Ganon. And Hezekiah was attentive to them and showed them all the house of his treasures. Ito, dito lang namin inilalagay yung aming mga treasures. The silver and the gold, the spices and precious ointments. Importante nun yung spices, no? Kasi yung spices, galing yun sa Ophir. Alam natin yung Ophir, yun yung, alam nyo ba na yung Ophir yun yung India? Kasi sa India, marami silang iba't ibang mga spices, cinnamon, saffron, lahat na ng spices meron sila. Kaya yung India, yun ang Ophir. Doon galing yung mga spices. So, mga imported to, ibig sabihin, mahal, no? Up to now, mahal pa rin naman yung saffron. At saka yung mushroom na, ano bang mushroom na tawag yun na napakamahal? Meron din sa India nun. And precious ointment. Pag sinasabing precious ointment, mga may amoy ito. May agar wood ito. Nagaling din yung agar wood sa Ophir na India. Pero kung i-check nyo ngayon yung India, di ba parang luma-luma na yung India? It's because masyado na siyang sinakop din kasi yung bansang India. At masyadong niransak ng iba-ibang mga lahi. Naintindihan natin. Kaya nasira yung India. Masyadong ginamit. Paano mang word na yon? Basta ganun, saka na lang yung India. Iskasa ka na lang yung India. Andito tayo ngayon kay King Hezekiah, the spices and the precious ointment. Kasi yung amoy ng agar wood, matagal yung amoy ng agar wood, no? So, dun din galing yung precious ointment. And his armory, all that was found among his treasures, there was nothing in his house or in all his dominion that Hezekiah did not show them. So, nabanggit din ito sa book of Isaiah, na lahat ng mga bagay na kung anong meron si King Hezekiah, pinakita niya sa King of Babylon. Ipinagyabang niya. Nagyabang siya. Ito lang, yung mga tao, ganun, diba? Itong bahay namin, dito nakalagay ang aming mga kayamanan, every year, travel kami, nasa business class kami, o ano na nangyari, di ba? Maraming tao ngayon ang galit sa mga taong nagyayabang, no? So, ganun din dito. Noon pa man, ganun din. Pag may mga taong nagyayabang, sa umpisa, okay to. Pero at the back of their mind, kailangan mapasa akin yun. Inggit, no? Ganun ang naturalesa ng ugali ng tao. Masama kasi yung ugali natin. There was nothing in his house or in all his dominion that Hezekiah did not show them. Parang yung example ulit, no? Yung parang sa social media. Pag may kayamanan ka, diba? Or nakapag-travel ka, or may bago kang kotse, may bago kang bahay, may bago kang jewelry, may bago kang attire. Itong attire for the day ko, ganun. Ipinagyayabang Hezekiah. So, noon pa man, ha? Hanggang ngayon. Verse 14, then Isaiah the prophet went to Hezekiah and said to him, what did these men say? And from where did they come from? Or from where did they come to you? Nagpunta si Isaiah kay King Hezekiah. Bakit nagpunta si Isaiah? Inutusan ni Almighty Father.
Then Isaiah the prophet went to King Hezekiah and said to him, "What did these men say? And from where did they come to you?" Saan sila galing? Bakit sila nagpunta? Ano ang sinabi nila? So Hezekiah said, "They came from a far country, from Babylon." Galing sila sa malayong lugar, Babylon pa. Kaya pinakita ko yung mga kayamanan kasi layo ng pinanggalingan nila. Pinakita ko yung mga bagay na ibigay sa akin ni Almighty Father. Ito na ngayon yung makayamanan. Verse 15, and he said, what have they seen in your house? Ano ang nakita niya sa bahay mo? So Hezekiah answered, "They have seen all that is in my house." Lahat ng bagay pinakita ko na. Yung kwarto ko, yung restroom ko, pinakita ko. Yung vault, yung laman ng vault, or kung ano man, lahat ng mga kayamanan ipinakita ko, nabigay ni Almighty Father, pinakita ko talaga. They have seen all that is in my house. There is nothing among my treasures that I have not shown them. Verse 16, then Isaiah said to Hezekiah, "Hear the word of the Lord." Sabi ni Isaiah, ito ay galing kay Almighty Father. Pakinggan mo yung sinabi ni Almighty Father. "Behold, the days are coming when all that is in your house and what your fathers have accumulated until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord." Dahil ipinakita mo kung ano man mga bagay na meron sa bahay mo. Lahat binakita mo, di ba? Ngayon, yung mga bagay na ipinakita mo, dadalhin lahat yan sa Babylon. Dahil lang ugali ng tao ay meron siyang ganito, meron siyang ganito. Kailangan mapunta sa akin yung mga bagay na yon. No? Verse 18, "And they shall take away some of your sons who will descend from you, at kukunin nila ang iyong mga anak na galing sa iyo, whom you will beget, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon." Sila magiging eunuch sa king of Babylon. Sabi ni Almighty Father, he relayed the message to Isaiah. Verse 19, "So Hezekiah said to Isaiah, the word of the Lord which you have spoken is good." Sabi ni Hezekiah kay Isaiah. "For he said, will there not be peace and truth at least in my days?" So sabi ni Hezekiah, okay yung sinabi mo sa akin, tanggap ko yun. The word of the Lord which you have spoken is good. For he said, will there not be peace and truth at least in my days? Verse 20, "Now the rest of the acts of Hezekiah, all his might, and how he made a pool and a tunnel and brought water into the city, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah?" So Hezekiah rested with his fathers. Then Manasseh his son reigned in his place. So natapos na yung buhay ni Hezekiah, 15 years, no? So nung gumaling siya, ipinakita niya yung kanyang kayamanan sa king of Babylon. Pero dahil sa nagyabang siya, ang parusa doon, kukunin ng mga Babylons or king of Babylon yung kanyang mga anak, gagawing eunuch, at yung ibang mga tao mapupunta sa Babylon. Na at nangyari yon, di ba? Ngayon, balik ngayon tayo ulit dito sa 2 Chronicles chapter 32. Kasi nga nagyabang si Hezekiah sa mga king of Babylon, sa kanyang mga visitors. So, yung mata ng tao, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kailangan makuha ko kung ano man ang meron kay Hezekiah. So, ngayon, alam ni Almighty Father yung hearts ng mga tao na bumisita kay Hezekiah. Kaya binigyan na ng warning ni Almighty Father si Hezekiah. Pero ang sabi ni Hezekiah, since hindi naman sa time niya mangyayari yon, at peace na siya. Dahil hindi sa time niya mangyayari yon, kundi wala na siya pag nangyari yung kukunin ang kanyang mga anak at dadalhin sa Babylon. Ngayon, dito sa 2 Chronicles chapter 32 verse 27. Balik ulit tayo, iska ha. "Hezekiah had a very great riches and honor, and he made himself treasuries for silver, for gold, for precious stones,
for spices, for shields, and for all kinds of desirable items. So magaganda yung mga pag-aari ni King Hezekiah, gaya ng nakasulat dito sa 2 Kings chapter 20. Storehouses for the harvest of grain, wine and oil, and stalls for all kinds of livestock, and folds of flocks. So nakita rin ito ng King of Babylon, yung mga visitors niya. Moreover, he provided cities for himself and possessions of flocks and herds in abundance, for God had given him very much property. So blessings ni Almighty Father kay Hezekiah ito. This same Hezekiah also stopped the water outlet of Upper Gihon and brought the water by tunnel to the west side of the city of David. Hezekiah prospered in all his works. However, regarding the ambassadors of the princes of Babylon, yun nga binanggit, di ba, na dumalaw ang mga prince of Babylon kay Hezekiah or king of Babylon, mga emissary, marami siyang bisita, no, from Babylon, whom they sent to him to inquire about the wonder that was done in the land. So, nagmamasid-masid, nag-check-check yung mga taga-Babylon. Ano bang nangyari sa lugar ng king of Judah, sa kingdom of Judah? God withdrew from him in order to test him, that he might know all that was in his heart. So, tumahimik ngayon si Almighty Father nung may mga bumisita kay Hezekiah. Kasi nga, gustong malaman ni Almighty Father kung ano ang gagawin. Pero, alam na ni Almighty Father ang gagawin. Tahimik lang si Almighty Father. No? Alam na ni Almighty Father ang gagawin. Verse 32. Now the rest of the acts of Hezekiah and his goodness, indeed they are written in the vision of Isaiah the prophet, the son of Amos, and in the book of the kings of Judah and Israel. So Hezekiah rested with his fathers, and they buried him in the upper tombs of the sons of David, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem honored him. At his death, then Manasseh his son reigned in his place. So after 15 years, no, ay kinuha na si Hezekiah ni Almighty Father. So maraming mga trials and tribulations na pinagdaanan si Hezekiah. Nagkasala rin siya kay Almighty Father. And humihingi siya ng kapatawaran kay Almighty Father. Tanggap niya yung mga parusa ni Almighty Father na ibinigay sa kanya. At nagpapaka-humble siya kay Almighty Father. Ganun ang ginawa ni King Hezekiah. Kaya tayo, ganun din ang gagawin natin. Gagayahin natin si King Hezekiah, pero mas gagayahin natin si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, He's perfect. Hindi natin ma-attain yung perfection dito sa mundo. Pero, because we have our Jesus Christ in our hearts, we have the Holy Spirit, we have our Father, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo mawawala sa right path to righteousness because of Jesus Christ. Dahil gagayahin natin si Jesus Christ, yung kanyang teachings na nasa New Covenant, babasahin natin. Hindi tayo bibili ng mga books na may mga explanation na. Ang importante, libre ang Bible. You can download it or you can check it over the internet. Libre ang Bible. Ngayon, may nakikita ako na binibenta na mga Bible verses na may mga explanations na hindi tayo dapat gumastos. Ha? Hindi tayo dapat gumastos. Dahil yung mga Bible na may mga explanations na, yun na yung kanilang explanation. Ngayon, ang importante, nasa sa atin ang Holy Spirit for us to understand the words of our Father, to instill in our hearts and in our minds the teachings of our Lord Jesus Christ. And we have the Holy Spirit who will teach us, instruct us, and open our hearts and minds to understand the words of our Father and of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.